Yun, good morning. After nating magawa ng mga motor ng wirings, meron naman tayo ditong Rider GFI 115 makina. So, ang problema ni sir, sabi niya is nagawa na to dati sa kasa way back a year ago. Tama ba, sir? Ano na? 6 years. Yan pala si sir. 6 years ago. Nung nagawa to, doon na nagka-problema, galing pa ng kasa. So, hindi ko minaano si kasa ha. Siguro lack of experience pa nung ginawa to. So, ito yung napansin ko. Ayan yung motor niya. Nabaklas ko na. Pakita na natin kagad yung problema. So, pinaandar ko, tahimik. Sinasuggest pa ng iba, buksan daw. Sabi ko, hindi kailangan buksan yung makina kasi nga tahimik pa. So, hindi rin laspag kasi bihira niya nang gamitin. So, ito yung makina. Kung mapapansin nyo, linis oh. Diba? Alaga sa oil. Yan sisabing maalaga yung customer. Ibig sabihin, marunong. Kasi si sir ay, mekaniko rin to sa eroplano. Okay? Yan. So, ito yung pyesa. Makikita nyo. Check ko naman lahat. Tama naman lahat yung pagkakakabit. Tama naman lahat ng gawa nila. Ang naging problema lang ito. So, wala kasing pinalitang pyesa. Meron ang ginawa ng paraan. Pakita natin. Ito, kung mapapansin nyo, ayan. Malalim na yung guhit ng mga lining. Ayun o. Yung sa pressure plate. Back plate, saka yung pressure plate niya. Ayun o. Kitang-kita yung guhit. Ayan. Bakat na bakat, no? Bumakat. Ayan. Bakit? Tapos, ito, mapapansin nyo sa shoe. Ayan, yung shoe. Punta tayo rito sa liwanag. Yan. Para makita nyo. Ayan o. Medyo buo pa rito. Maganda pa rito. Yan. Pagdating dito, ayun. Ayun o. Basag. Ayan o. Focus natin. Basag. Yan. So, basag siya. No? Basag na yung clutch shoe. Tinamaan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero, mag-focus na tayo paano papalitan. Ayusin. Then, yung bell. Maganda pa sana yung bell. Ayan o. Mababaw lang yung guhit. Yan. Mababaw lang. Hindi nga kasi laspag ng takbo eh. Ito naman yung nasira. Yan. Yung gear. Malalim na yung mga tabas. Kung mapapansin nyo dyan. Yan. Close up natin. Yun o. Yan. Yung parang makinis na sa gitna. Yan yung nag-cause ng pag-ingay nung kanyang clutch side. May time na umiingay, may time na okay. So, ano yung source? Bukod dito. Ito kasi yung ginawa nung sa kasa. Pakita ko na yung pinaka problema. Ito. Ito dapat, ang galaw nito is, may play ng konti sa kamay, alog. Ito wala oh. Kasi, ang sabi ni sir, niribit. Ayan. So, ito yung niribit. Pakita natin. Niribit nga naman. Walang problema. Alala ko, pinalitan. Ang Rider GFI, disposable po ang clutch housing. So, ito yung ginawa. Oh, yan. Hindi ko naman bakit lalagyan mo ng washer? Ayan, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Dami. Yun, oh. 6. Kaya na magbilang kung ilan yan. Yung washer, nilagyan lahat, oh. Oh. Ngayon, walang play. Ano mangyayari? Titigas to. Yung gear. Ayan, oh. Yan, maninigas yan. Ano mangyayari? Masisira yung bell. Kasi ito, may play to. Pansin nyo nga, ayan, oh, may spring. Gumagalaw yan. Diba? Gumagalaw mismo yung gear ng bell. Tapos ito, hindi magkakaroon ng play. So, ano mangyayari? Rekta andar. Walang play. Walang, yung delay. Kumbaga, parang delay, niya. Para gumalaw siya. So, masisira talaga yung pyesa. Iingay. Kasi walang play eh. Diba? Oh. Kaya nga binilit ni Suzuki yan na may play. Kasi hindi naman yan. Hindi naman yan katulad ng rubber damper. Wala naman tong rubber damper sa loob. Pinakita ko na yung last time sa vlog ko. In-explain ko na. Bakit lalagyan pa nito? So, hindi kailangan nito. Ha? Kung tumama pa yan dito sa gilid ng makina, kung tinamaan pa to, baka mas malaki pang maapektuhan. So, buti nilang nakita kagad at pinagawa na rin ni sir. Ayan, kitang-kita yun. Ayan, buti na lang, no? Malamang sir, ito yung mga pingas-pingas na bakal eh. Ay, oo. Dito sa strainer. Yan, Napapansin nyo, may pingas ng bakal. Close up natin. Ayun, parang balahibo. Yan, 1, 2 yan, nakita ko eh. Dito pa sa kabila. Ayun, lumaki nga yung butas ng isa, mukhang may pumasok na kakaiba eh. Yan, kitang-kita naman yung dumi, no? Dito siya maliwanag. Kitang-kita nyo, yan. Yun, yung mga bakal. Yan, yung kumikinang na yan, yung dalawa, butas na, Yan, tatanggalin ko na yung mamaya kasi malamang yan yung mga alibaba nito. Yung mga washer na nilagay sa loob, no? So, hindi po nilalagyan ng washer yan, ha?
Talagang kaya nga nila dyan na spring yan para may play tong gear. No, may konting delay ng pag-abante. Para pag nagcambio ka, kasi hindi naman to katulad ng mga ibang motor ng Sniper, Honda, may rubber damper sa loob, napapalitan. Ito hindi, disposable po. No, mura lang naman, 1,100, 1,200 lang to. Diyos ko po naman, nire-rebate nyo pa. Para lang mamera. Tapos ang sabi sir, 10,000 pa yung binayaran. Walang nyo, 10,000 kasa. Bagong buhay na kayo. Mariusip. Nakakahiya yung ganyan. Hindi masamang negosyo pero paldo yung ginawa nyo. Paldong scam to. Scam yan eh oh. Scam. Scam yung pagkakagawa. Pag ganyan po, palitan na lang ng pyesa. Mura lang naman to. Mas mura to kaysa magparibit. Konti na lang eh. Pag palagi mo nagparibit ka, 400, 500. O di kalahati na lang. 10 na, bago na. Di ba? Eh, dun lang sa 10,000, talo ka na eh. Hindi naman ginalaw yung makina eh oh. Stock na stock pa eh oh. Linis oh. 10,000 eh puta, para ka nagbiyak ng makina noon, 10,000 way back 6 years ago. 10,000 mo, biyak makina, ano na yun. Kumpleto na pyesa no, panigurado. Sa sobrang mura pa ng pyesa nung time na yun. Ito, mas mahal lang ang pyesa ngayon, 2024 na. Diyos ko po, pineapple, grabe. So, yun lang, doble ingat no sa mga nagpapagawa. Maging aware kayo sa mga pinagpapagawa nyo. Hindi ko sinasabing ano yung kasa. Siguro unskilled pa, kulang pa sa experience. So, mas mainam po, umanap po kayo ng legit. Hindi ko rin sinasabing magaling ako kasi kung magaling ako, hindi na ako magtuturo. 'Di ba? So, ano lang po ako, marunong lang at pinapanlawak ko lang po yung experience ko. Sinashare ko rin sa inyo para magkaroon kayo ng awareness, magkaroon kayo ng idea, no? Para matuto kayo na gumawa ng mga o magbigay kayo ng idea doon sa mga pagpapagawa niyo ng motorsiklo nyo. So, yun lang at ito, bibili muna kami ng mga pyesa. Then mamaya after siguro mabubuo na rin to. And makakauwi na rin si Sir. From Batangas pa po si Sir. Okay? Bawan Batangas. O yan. Tiga saan Sir? Bawan Batangas. Bawan Batangas. Okay, yun. So, tapusin muna natin to. Yun. Tignan natin mamaya kung ano yung masasabi ni Sir after kung magawa yung motorsiklo. Then, syempre, tinuruan ko rin siya ng mga konting tips kasi nga si Sir ay walang idea dito. So, kung ano yung mga ilulubricate, yung basic tips lang, tinuruan ko siya. No? Importante po pag nagagawa tayo ng motorsiklo, dapat tinuturuan natin yung customer ng basic. Ano ba yung mga basic? Proper change oil, ano yung dapat palitan, ilang ml ang isasalin, tapos yung mga dapat palitan, yung yearly na pinapalitan sa motor, yung mga disposable o yung tinatawag natin consumable parts, tuturo natin yan. Tapos next time, magpa-power plant si Sir, pag-ipunan, pero tignan nyo yung wire ayun. No? May nakita na ako nakalawit. No? Yan. Hindi raw pwede, sabi nung gumawa, hindi raw pwede ganyan kasi kailangan daw dito raw idaan sa taas para daw hindi maapektuhan. Ano bang kalokohan, saan ba natuto ng electrician yan? Tapos tingnan yung gulo-gulo sa loob. Oh. Hindi makabusina, ang tunog parang pot-pot ng puto. Pero piyaa. Nakapiya tapos tunog pot-pot ng pag ginawa ko to buto. Antayin natin kung kaya nagpapagawa siya ng power appliance. So dito medyo malaki matitipid niya kasi nga konti lang yung piyesang papalitan at the same time maayos naman yung buo pa yung clutch lining kitang-kita pati yung plate maganda pa yung plate, 'di ba? Maganda pa yung lining, hindi nasunog. Okay? So, yun lang. Sa pantip, doon sa mga nagsasabing extra Suzuki, hindi po Suzuki oil 'yan. Shell company po ang gumawa niyan. Rebranded po ang tawag diyan. Okay? Konting awareness lang sa oil ha. Rebranded po ni Shell yan, yung Suzuki oil na X-Star. Si Shell po ang gumawa yan. Tingnan nyo sa likod, meron yan label. Mababasa nyo yan doon. Hindi ko po kayo, tinuturuan ko po kayo ng tama sa langis. Kasi sasabihin Suzuki oil. Nasa sa inyo po yan kung anong gagamitin nyo. Pero kung mas sinasuggest ko, si Petron, mas mura. At the same time, masarap gamitin kasi nga, maganda yung performance ng oil na yan. Matagal ko nang ginagamit si Petron. Siguro sa motor ko ilang taon na. So, ang masasabi ko lang is alagaan nyo na sa langis, no? Yung whichever comes first, napaka-importante yung tinuturo kong yan. Para ganito, sarap tignan, no? Maalaga. Okay? So, yun lang, JJ Humble Works. At abangan nyo pagka nabuo ko na to. Tignan natin yung resulta. Sana may kapulutan kayo ng aral sa mga tinuturo ko. Abangan nyo after. Pakita natin to. Okay? So, ito na. Nakabili na kami ng pyesa.
Ayan oh, tinanggal ko na sa kahon. Yan yung mga papalit, no? O, ayan. Nakita nyo, may kalog. Kahit bago, no? SGP. May kalog. Ganyan talaga yan, ha? Hindi nilalagyan ng spacer o ng washer sa spring. Yan talaga yan. Purpose niyan. May play talaga yan. Tapos, ayan. Puro SGP yan. Ayan yung kahon, oh. Ito pa ibang pyesa. Ayan. O, yun yung mga sira, oh. O, ayan. Ayan, oh. Yan yung palpak, ha? Huwag niyong gagayahin yung ganyan, ha? Okay? O, tapos, Petron oil lang po ako. Ayan, oh. Yan lang ang ginagamit ko. Either SR100, SR200. Mahalin sa Petron na ganito pula. Mura lang yan. 200 lang. O, yan. Kakabit ko. Then, tingnan natin yung pagka natapos ko na to. Alright. Abangan nyo lang. Okay. So, yan. Tapos na. Sige, sir. Paandarin mo nga. Susi. Start. Okay. Medyo may naning battery. You know. Tahimik na. Okay. Yan. Tunog na ulit. Tunog pogi na. Saka, lumakas na yung hatak, sir, no? Nung tinesting mo kanina. Lumakas na. Okay. Yan. Sa dati. Ayos na ulit. So, yan. Uwi na siya sa Batangas. Maga kami natapos. So, yun lang po. JJ Humble Works at to God be the glory. So, iwasan po natin manloko ng kapwa, ha? Maraming salamat.